Pinag-aralang pasweldoin ng pamahalaan ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan para po sa discounted o libreng sakay sa buong bansa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Parehong apektado ng sumisipang presyo ng petrolyo ang maraming commuter at mga tsuper. Ang isa sa mga nakikitang paraan ng pamahalaan para tulungan ang dalawang sektor, ang service contracting program sa mga tsuper. Sa ilalim niyan, ang gobyerno ang magpapasweldo sa mga driver na kasama sa programa. Kung matuloy yan, makakapagbigay ng diskwento ang mga tsuper o kaya ay libre ng pamasahe na sasagutin ng gobyerno. Posibleng sa April 15, simula ng pagpapatupad ng nasabing programa. Itong service contracting, ang kagandahan po dito, ang makikinabang po dito, hindi lang po yung tsuper, hindi lang po yung operator, pero yung pati yung mga commuters. Kasi mismong gobyerno na po ang magbabayad. Ayon sa DOTR, may nakalaan silang 1 billion pesos para sa service contracting program. Kasi ang objective namin ngayon is paano ba ito pabain, pa-stretch the amount of the money. At kung saan mga areas targeted, approach po tayo dapat dito, very tactical and scientific. Kasi 1 billion alone, nationwide, baka it will last us only mga 5 days. Kapag gusto natin kunin lahat ng ruta. Pabor naman ang ilang jeepney driver na pumasok sa nasabing programa. May babayad nila sa amin na project nila na yung tamang kikitaan din namin, hindi kami malulugi, okay naman yun. Kung ganito kataas ang, ang krudo, ano na rin kami sa ganun. Papasok na rin kami sa ganun. Fixed rate, yung mas maganda rin yung fixed rate kaysa doon sa ayuda. Ang mga commuter naman, pabor din sa libreng sakay. Basta't hindi raw malulugi ang mga driver. Pero mas maganda raw kung maibsan ang tumataas na presyo ng langis. Yung the best para kita mo naman kami, ang mas apektado talaga yung mga driver kasi sobrang taas ng diesel eh. Okay, sana bumaba na lang sana yung gasolina. Yun ang pinaka-the best. Para lahat bumaba, pati yung mga gas. Kasi siyempre nagluluto kami, paano ibang mga naghanap buhay. Dahil limitado ang budget, pag-aaralan daw ng DOTR kung pwedeng magkaroon ng hybrid setup kung saan depende sa lugar at ruta kung diskwento o libreng sakay ang ipatutupad. It can be hybrid. Pwede naman po. Pipili kami ng mga lugar na pwedeng net service contracting, pipili kami ng lugar na gross service contracting. Basta ang layunin po namin, ang end goal, is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.